gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong matiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at supuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na tao na sa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style ng bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko na kausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayong mga Pasigueño. I am very proud of you. Ito na po, pakikilala na po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, edi si nanay. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Katahimikan na po. Relax na po kayo. Relax na po.
ngayon dito sa Mucha ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga manininda, sa administration po natin dito, federation at ng babang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng Giting ng Pasig. Alam niyo po, mula 2016, tuwing mag-uumpisa, konsyel pa lang po ang tinakbo ko noon hanggang 2019, kasama si Bong Roman. 2022, kasama ng buong Giting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga naman ang layo na narating natin bilang isang puso. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at itaguyod po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019. Bumisita po. 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Roman dito sa ating Mega Market. Siyempre, kumain po kami ng charades. Nung po kami dyan, may isa pong alin na lumapit sa akin. Mabilis lang. Ako po kami ni Kong, mabilis lang lumapit siya sa akin. Sabi niya, "May sa kanya." Tumakbo siya palayo. Kahit kung ano po, hindi ko kayo naintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko nang nandito po yun, hinabol ko siya. Kahit kung ano po yun? Basta susuportahan namin sa lingkod. Pasensya na, hindi kami makalangkat. Alam niyo na yun. Hindi ko rin po makakalimutan, nasa third floor po kami ni Roman sa champion po natin. Itong side po yun, kung hindi ako naghahanap. Hindi ko maalala yung exactong lugar. Pero third floor po yun, sigurado. Nilumapit naman po sa akin. Isang tindera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, "Konsi," dahil konsyal pa lang ako nun, "Konsi, paklawin mo na itong tinda kong biko." Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, "Ate, di naman biko yan, sapin-sapin yan eh. Hindi ko bibilhin yan." Sabi niya, "Hindi, Konsi, secret lang, nasa ilalim yung biko, bawal kasi." Magtinda ng bacon sa Mega Market. Hindi po mabilang yung mga panahon na yun. Yung napupuntaan namin ni Roman, lalakad kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw na walang lalapit sa atin, sasabihin na, "Pasensya na, hindi kami makasama." Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko, nagtatrabaho sa City Hall. Yan sabi sa kanila, pag nakitang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar. Noong 2019, huwag po sana natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang o ng mukha ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Umpisahan natin yung mga pagbabago. Naalala ko po, isa sa una kong ginawa, tinanggal yung, naalala niyo dati, puso yung mga card. Hindi nagpapauso ulit. Ay, hindi pa pala po. Di ba noong araw 2019,
bago mag-pandemic, gusto yung mga blue card, yellow card. Naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis kang makakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakuha ka ng benepisyo, pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung card? Meron akong benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat ang iilan lang ang may benepisyo. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card. Pumunta ka lang sa ospital kung balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng meron, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa iyo. Sa iba't ibang larangan, totoo po ito. Pero tanong ko po sa inyo, ano po ba yung naging pinaka-simbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo ng winakasan natin yung palakasan system sa lusog ng Pasig. Ano po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, nasa inyo, ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago ang 2019 ay hindi nakatanggap ng pamaskong handog? Ang aming nagtataas na kamay. Yung iba, minsan meron, pag paborito, meron, pag hindi, wala. Pagka nakaaway mo yung mga nakaupo, wala. Pero ngayon po, ginagawa natin mula 2019, minabahay-bahay po natin. Muli po, simbolo lang po yan. Pero ngayon, mula 2019, hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ng pamaskong handog? Lahat. Nakakapasig mataas na naman. Maraming maliit na bagay. Pero dito po, sa pamamagitan ng pamaskong handog, at sa iba pang halimbawa, gaya ng pagtanggal natin ng mga card, pinakita natin na posible yung ganyan kasi ng mga posible na hindi natitingnan kung malapit ka sa mayor o malapit ka sa kusina, basta ikaw ay Pasigenyo, basta taga-Pasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Kung kaya, gagawin na lang po natin. Winakasan natin yung kultura, yung sistema ng palakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung makalumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan gusto yung takutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung muna, sa religious, ikaw yung munang i-demolish. O kaya ganun na, yung mga benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, di kayo makakalapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal na pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa lokal na pamahalaan, sa ating birokrasya. Sabi natin, dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Bakit po natin ginawa yan? Para hindi puro politika ang iniisip ng mga empleyado, para magtrabaho sila na mas maayos, at para hanggang nag-aayos, nagtatrabaho sila na maayos, ay safe po sila. Inayawan natin yung takutan, inayawan natin yung sobra-sobrang paulitika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagtagumpayan na po natin bilang mga Pasigenyo. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay ang katotohanan ng procurement, hindi natin, nilabanan natin ang korupsyon na ngayon, pinakikinabangan natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinanggirapan natin, pinaglabanan na po natin. Narinig nyo na naman po ito. Pero, totoo po, hindi lang 1 bilyon kada taon na natitikid natin na dating napupunta sa bulsa lamang. Kung tumatanggap po ako ng kickback, hindi lang 9 billion ng pera ko kayo. Totoo po yan. Napaliw
tayo sa 9 billion. Ang laking halaga po. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Chismis nun, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40-50%. Isipin 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, ilang mansyon na mayroon ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po yung naibusak siguro kung tumatanggap po ako yan. Pero tinanggal natin nila yung klaseng kalakaran sa ating mga kalaman. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatiling savings yan. Siyempre sa una, pag natipid mo, galing korupsyon, bumaba yung ratio ng kontrata, di ba nung nakaraan, may inauguration tayo sa nagpayong. Dati siguro, baka 16, 17 million yun, o baka higit pa. Pero ngayon, kahit nagtaas na ang presyo ng semento, ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers yata yun, sa 14 million pesos na. Pero po, maganda ng ang dami natin natitipid, lumaki pa yung income natin, hindi tayo nagtaas ng buwis, dito sa palengke, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng pinag-charge natin. Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang kupit, walang bawas, walang kulang, lahat pupunta sa puwersa ng kabatang bayan. At kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Dahil dumami yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin ngayon ay kung paano palalawakin pa ang mga serbisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga pasigenyo na nangangailangan natin. Yan po ang focus natin ngayon. At nasimulan na po natin. Yung nabanggit po kanina. 2022, nakita natin, may budget tayo para sa mga senior natin. May mga hindi makatanggap ng DSWD. Gawa din natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000 na yung beneficiary nito. Pero isasama pa rin natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos, kwalipikado na rin po. Pasado na po rin na policy pa yan. Alam nyo, ang dami po. Habang nandito po ako sa harapan ninyo yun, sa totoo, iniisip ko, ano pa ba yung mga mga ito? Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Kung isang araw, ang kwento ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa BCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na tayo kailangan punta sa malayo. Dito na lang. Sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Dito mga si Ponsi Volta, dinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tataktal, ba't patasag na kasi yung income lang Pasig? Pero, ibaba na dito sa palengke, ibaba na sa discipline sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung prangkisa, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisingil. Tulong na natin yun, pag isang araw na rin po yun. Dami mong magandang nangyayari ngayon sa lungsod ng Pasig. Kaya yung iba kung gusto nilang magbulag-bulagan, pero tayo alam natin kung anong totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din po sabihin na ang totoong magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa yan kung ako lang mag-isa. Noong 2019, hanggang 2022, natamaan pa tayo ng pandemya. Buti na lang, kasama natin si Congressman. Pero sa totoo, marami rin pong pagsubok. Ang hirap ng mga iba, gusto natin magpakilala ng pagbabago. May mga humaharang, may mga umaangal, may mga nagsasabi na, hindi, huwag na yan, huwag na yan. Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, nayawan na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinabang doon eh. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Gusto kong pagbawalan ng Pogo. Ano nangyari? May mga ibang opisyalis ang city government natin. Sila pa yung naglalakad para sa Pogo.
Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski, umayos ang City Council natin. Gumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Yan po ang katotohanan. Anong nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama, ng mga kasangga na hindi lang basta magpapaluklok sa pwesto, kundi align sa vision natin. Kailangan nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang barko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang aeroplano, dalawang direksyon. Kailangan iisa po ang direksyon natin. Tungo sa ikauungan. Tungo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Pakikilahok ko ng Tampayan si Coach Paul. Hindi siya tinalan noong 2022, pero nagtrabaho pa rin po. Nakapagtayo tayo sa pangunguna ni Coach Paul Senoga ng CSO Academy. Hindi siya nakaupo, pero nagawa niya po yun. Congratulations, Coach Paul. Maraming problema sa lungsod natin at dekada ng problema. Meron po ba ditong taga-Ismar, taga-Land for the Landless, taga-Tambakan Dos? Nihigilan po. Maraming problema sa ating lungsod, lalo na pagdating sa lupa. 30 barangays po natin. May problema sa lupa, halos lahat. Ngayon po, ang ginawa natin, dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tambakan Dos, ganun din. Yung sa Land for the Landless, ganun din. Yung sa tayo naman, sa Malasada, ganun din. Hindi lang 4 na dekada yun, 5 dekada pa nga yun. Sa tulong ni Councilor Kiko Rusya, naayos po natin na maraming problema sa Pasig na dekada ng problema. Solusyon ang ginawa po natin. May mga challenge tayo sa kuryente, hindi makabitan ng kuryente, nag-wire top mga kasama natin, nag-jumper, mga kapitbahay natin. Ano pong ginawa natin? Nag-isip tayo ng solusyon. Hindi pa usapan ng ownership ng lupa, pero bigyan natin ng temporary permit para maging legal, ligtas, hindi prone sa sunog ang mga kabahayan. Yan ang pong ginawa ni Councilor Lugoy. Pagdating sa solo parents natin, may batas po yung nasyonal. Pero sa totoo, ilang LGU pa lang naman ng depende rin sa kakayahan at prioridad ng LGU. Pero tayo po ang isa sa una na LGU na nagbigay ng solo parent allowance na 1,000 pesos per month. Sa tulong ni Councilor Angelo, may proposal pa siya ngayon na magbigay din ng tulong para sa mga bedridden natin na persons with disabilities. Si Councilor Ryan, hindi pa yan nakaupo, kaya sa susunod na po siya sa gilid. Pero marami rin na itulong sa atin yan yung chair siya ng National Youth Commission, lalo na sa programa para sa mga kabataan po natin. Pagdating naman po sa, ano po sa Congress? Delilah. Pagdating na Delilah. Pagdating naman po sa pagpapakapal ng pagdating sa mga budget, dito po, mga barangay officials pala, maraming salamat sa mga barangay officials sa naman. Mabuhay po kayo, salamat po sa suporta. Ngayon, budget ng city, budget ng mga barangay, kitang-kita po natin. Inilalaan po natin, walang tinatago. Dati, ito tanong ko, ngayon, may mga namumuna, may mga nakikita na project, ang tingin nila dapat ito yung unahin, bago yan. Pinakikinggan naman natin ang feedback ng bawat isa. Pero
ang magandang tanongin din po sa kanila, nung sila yung namumuno, nung sila yung namamayagpag, di ba hindi naman natin alam kung magkano yung mga project? City Hall na lang po. Ngayon, alam ko yung exact. Panoorin nyo na lang yung video tungkol sa City Hall. Ay, mag-usapan yun. Pero ngayon, yung nakikita, nakapaskil pa nga kung magkano. Alam nyo kung saan mapupunta. Nagbibigay pa ako ng breakdown. Nag-report pa ako sa inyo. Gumagawa pa ako ng mga video kung saan inuulan ko po. Ito, breakdown niya. Ito, yung sa building, ganito lang yan. Yung sa kalsada, ganito. Yung sa IT infrastructure, ganito halaga lang po yan. Ito, yung sa architecture. Ito, yung sa plumbing. Naka-breakdown lahat. Pero naalala niyo po, hindi natin alam yung total cost. Yung mga renovation ng City Hall, yung mga pinagawa ng City Hall, sa old City Hall po natin. Meron po ba kahit isa sa atin dito na alam kung magkano yung mga yun? Kahit isa sa atin dito, walang may alam kung magkano yung mga project nun. Ang tumutulong sa atin para maging mas transparent pa ang ating pamahalaan at maging maayos ang mga proseso natin, lalo na pagdating sa budget, ang Chairman ng Committee on Appropriations, si Consiba. Si Consiboy naman, di rin po siya nakaupo. Pero cute siya, di ba? Ang laki din po ng naitulong sa atin, kahit di pa siya nakaupo, mag-volunteer na siya madalas. At sa edukasyon, siyempre, kailangan ko rin batilin ang kanyang ina, si Councilor Cory. Councilor Cory, si former Councilor Edith, nandiyan din pala. Si Councilor Cory, siya lang po itulong sa atin para mapalawak yung scholarship. 11,000, 12,000, 2019, yung scholarship program natin. Isipin ngayon, nasa 25,000 na yung scholar ng lungsod ng Pasig. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Alam po natin yung mga magandang nangyayari. Kaso sa pagbabago at sa pagpapatuloy ng pagbabago, hindi naman po talaga may iwasan na yung mga iba ay ayaw nila yung pagbabago. Ang tanong, bakit? Ayun naman po siguro makakasagot niyan. Pero kung ako tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Wala naman tayong bagong kalaban eh. Yan naman ang totoo, wala tayong bagong kalaban. Iba medyo bago sa paningin natin, pero nandun din naman sila dun. Yung mga nasa City Hall, alam naman nila, sila rin naman nagpawento sa akin. Sila naman na yung nagyayabang dati na sila yun. Wala pong bago na kalaban natin. Pero ganun po talaga. At doon din natin makikita na tunay yung pagbabago na pinatutan po natin dito sa lungsod. Dahil kung masaya lahat at kaibigan natin na at yung mga nakikinabang doon sa lumang kalakaran, kung gusto nila sa akin, doon kayo mag-alala. Baka may mali akong ginagawa kung gusto nila sa akin. Pero ngayon, nandito na po tayo. Hayaan niyo sila kung gusto nilang paatras, kung gusto nilang ma-U-turn, okay lang po, karapatan po nila yun. Isigaw kung gusto nilang isigaw. Pero tayo mga Pasigenyo, tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo aatras, paabante, pasulong, pasulong. Ang mga Pasigenyo, kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Boto Jaworski, at ang mga konsiyahan ng Piling na Pasig, tuloy-tuloy tayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Maraming salamat mga Pasigenyo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat.